Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'king nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang ibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay Purihin, O Diyos, sa buhay ko. purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa impila ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon sa pamagitan ng radyo. At sa Facebook Live, tayo po ay napapanood sa UPC Bulan Church page. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo sa pangalan ng Panginoon at nagaanyaya na sa loob ng isang oras ay muli po tayo magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Pasalamatan po natin muli ang ating Panginoon sa panibagong umaga, buhay at kalakasan na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Alam nyo mga kapatid, hindi po lahat ng natutulog sa gabi ay nagigising pa kinabukasan. Kaya ngayong umaga, pagdilat ng ating mga mata, na tayo po ay may buhay, may lakas, may pag-asa, isang pagpapalang hindi natin maitatanggi na dapat nating pasalamatan
sa ating pong Panginoon. At sa pamagitan po ng programang ito, sama-sama po tayong kilalanin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay at luwalhatiin po natin siya. At ang ating pong mga puso at ang ating mga kaisipan ay ating pong buksan para sa mga bagay na espiritual na mag-uugnay sa ating pong Panginoon. To God be all the glory. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Batiin po natin ang ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan at sa lahat ng mga barangay na sakop ng bayang ito. 63 barangay na sakop ng Bulan. Good morning mga kapatid sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganoon din ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Nawa ang pagpapala ng Panginoon patuloy po na sumaatin. Ang ating congregation dyan sa UPC Magsaysay Bulan, good morning po sa inyong lahat at i-bless ng Panginoon ang inyong mga pamumuhay, bawat pamilya at ganoon din yung pagganap natin sa gawain ng Panginoon, ang mga Bible studies nyo po dyan, i-bless po ng ating Panginoon. At ang ating congregation dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din mga kapatid ang ating pong congregation dito po sa UPC Quirino. Ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy po na sumainyo mga kapatid. Palakasin po tayo ng ating Panginoon sa ating pamumuhay sa araw-araw, physically, spiritually. Lahat ng aspeto ng ating buhay ay i-bless po ng ating Panginoon. Good morning dyan sa Serrano family sa lugar po ng Barangay Gate, Bulan. Sister Sylvia Serrano and the whole family, i-bless po kayo ng ating Panginoon. At ganoon din sa Brother Makoy Hinete and Sister Nancy and family, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Ang kagalingan, patuloy po ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. At batiin din natin si Nanay Alice Giocado dyan po sa lugar ng San Juan Daan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging yung ating dinalaw dyan nung isang araw, nung Martes, sa barangay Bigin Daan, si Sister Merly Guelas. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong family. Sumain niyo po ang kalakasan, physical and spiritual. At ang ating pong mga katagumpayan na nararanasan sa gawain ng Panginoon ay pinapasalamatan po natin sa Diyos mga kapatid. Kagabi o kahapon ay muli ay mayroong 3 na nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Bunga po ng ating mga paghayo, paghahayag ng salita ng Diyos, Bible study, radio program, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na patuloy siyang tumatawag ng mga taong nais maglingkod sa Diyos. So, welcome to the Kingdom of God, our 3 newly baptized. Ayan, Sister Ayla Quintanar, dyan sa Managanaga. Pagpalain kayo ng Panginoon, magpatuloy po kayo sa paglilingkod. Si Brother Angelo Guyal, dyan po sa Barangay Aquino, Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging Sister Aria San Juan ng Santa Remedios, pagpalain po kayo ng Panginoon. At bukas ay meron uling mga nag-decide po na magpabautismo sa pangalan ng Panginoon. Tuloy-tuloy po yung harvest time sapagkat malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. At kung nais nyo po na maglingkod sa Diyos, bunga ng pagkaunawa nyo sa salita ng Panginoon na ipinapaglingkod natin sa programang ito. If you are decided to be baptized, just contact me, mga kapatid, sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. At good morning kay Brother Reuben Kalupit Gordola. Ayan, dyan po sa Barangay Santa Remedios.
Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. At Sister Gemma Guelas ng Santa Remedios, pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. Ipinag-aanyaya po natin ang ating mga pagsamba sa Panginoon under United Pentecostal Church Bulan sa 3 congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong po ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa UPC Japan. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Lisa, Sister Regine, Sister Cherry, Sister Christine. Dumadami po yung ating mga followers sa Facebook dyan po sa lugar ng UPC Japan. Ang ating pong mga pagsamba sa Panginoon, araw po ng Sabado dyan po sa UPC Magsaysay Bulan, alas 6:30 ng umaga ang ating pagsamba. Maaga po mga kapatid. At dito naman sa UPC Iquirino Congregation Bulan, ang ating pagsamba ay araw ng Sabado, alas 8 ng umaga. At pag-araw naman po ng Linggo, dyan po tayo sa UPC Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga. So yan po ang ating mga schedule ng gawain. Ipinag-aanyaya po namin sa inyo na tayo po ay magsama-sama, paglingkuran natin ang Panginoon sa mga huling panahong ito mga kapatid, upang sa pagbabalik ng Panginoon ay magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Praise the Lord. At tingnan po natin at batiin din yung ating mga online viewers from Sabah, Malaysia, United Pentecostal Church, Pastora Sheila May Piñaranda. Good morning po sa inyo dyan and the whole congregation. Maging si Bernardo Matilde Leda Sidugen, thank you for watching. Brother Tofe Mendoza, good morning. Sister Margie Isiha, thank you for watching. Sister Perpetua Carido sa Camarines Sur. Brother Mel Sumikad Solis Mihorada, thank you for watching from Padimas Point, UPC Sabah, Malaysia. Sister Marlene Golyoso, thank you for watching. At maging Sister Leia Aludino, Sister April Santos, Sister Evelyn Valencia Punsalan, watching from Palau. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan sa UPC Palau. Sister Marjorie Vargas Guyal and Brother Ente, good morning po sa inyo dyan sa Barangay Aquino. Maging si Brother George Camayo Tabo, good morning. Sister Lita Sultan, si Brother Andy Orozco, Sister Elena Morata Burabo, dyan po sa Barangay Sitio Bagong Silang. Maging si Brother Bebot Diaz, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Yuli Albao, Sister Maricho Albao sa Masbate, good morning po. Maging Sister Isabel Espirito, si Brother Baltazar Atayde, thank you for watching. Sister Nancy Bumbales sa Matnog, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Liza Rose Laudit Guyal, thank you for watching. Sister Evelyn Ritoma, ayan, good morning. Diyan po sa Butuan City, ang Ritoma family, si Brother Randy, si Kyle and Colleen. Good morning po sa inyo dyan and the whole congregation of UPC Ampayon, ayan, under Pastor Rick Casimiro. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Sister Rebecca Montemor, thank you for watching from Laguna. Sister Louie May Hatid from Matnog, UPC. Si Brother Marjon Dal, okay, good morning. Sister Sylvia Serrano, ayan. Sister Dalia Barreto Pidlawan, thank you for watching. Sister Egina Banisok Tayab, Sister Divine Espela Guyal, si Sister Marie Anisiete, thank you for watching. Sister Melody Herrero, Sister Angelita Ligoro, Sister Eleanor Giucado, Sister Arlene Miranda, thank you for watching. Sister Leah Lee Gonzaga, thank you for watching. Sister Nida Orlani sa Cebu, ayan, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord.
Sister J. Maguelas, at maging si Sister Ellen Sampan del Rosario. Salamat po. Paki-share na lang po ng ating video ngayon. Sister Alma Sulayaw, Sister Evelyn Buhanghang, at Sister Rose San Juan Pauyo. Thank you for watching. From Pio Duran. Yan, pagpalain ng Panginoon ng UPC Pio Duran Albay. Sister Ray Galo Sr., good morning. Sister Renilda Agos and Brother Jofil and family, good morning dyan sa Barangay Monbon, Erusin. Si Brother Felix Musa, thank you for watching from Saudi Arabia. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon, lahat ng mga OFWs nating viewer dyan po sa Saudi. Sister Mary Grace Gumayaw, thank you for watching. Sister Helen Ditera, thank you for watching. Sister Marilyn Wagas Ayok, Sister Laura Gumban, dyan po sa Lahong. Sister Faye Aguila, good morning. Sister Ella G. Gratela, thank you for watching. Sister Erlinda Bandojo Borak, thank you for watching. Sister Beth Angeles, Sister Maricel Lozano Boholano, thank you for watching mga kapatid. Sabi niya, pa-shoutout po, Pastor from UPC Tamban, Camarines Sur. Ayan, good morning. Pagpalain kayo dyan ng Panginoon, sina Pastora Ruth at ang inyong buong congregation. Sister Arlene Miranda, thank you for watching. Si Ma'am Ann Bueson, dyan po sa Biton, Magallanes. Si Angel Bervien Hipolye, ayan, sina Brother Rigor Hipolye and family. Pagpalain kayo ng Panginoon, si Sister Cheryl at Sister Christy Maggayan, good morning. Si Brother JP Flores, Sister Aida Ramos, amen. Ayan, tuloy-tuloy po, ang dami. Si Honorato Gallardo Jr., thank you for watching. Praise the Lord. Si Sister Erica Mostoles, Sister Nancy Dangla, Sister Eileen Zabala, Sister Angelica Hachero at ang buong family Hachero dyan po sa Buntay, Kalumagon, and Gonzales family. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So yan po yung ating mga viewers. Paki-share na lang po upang mas marami pa ang maabot ng salita po ng ating Panginoon. So by this time, tayo po ay magpapatuloy na at manalangin po tayo sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Let's pray mga kapatid. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Maraming salamat sa umagang ito na muli ay iginising at ibinangon mo kami upang patuloy na makita ang iyong kabutihan, kadakilaan sa aming mga buhay. Tuloy po tayo mga kapatid sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Doktrinal naman ang ating topic ngayon mga kapatid. Hango sa mga ilang katanungan na nagre-request na ito ay ating bigyan ng pansin mga kapatid upang mabigyan ng kasagutan. So, pinapangaral po natin sa programang ito na mayroon lamang iisang tunay na Diyos. At yan po ang itinuturo ng Biblia. Ngunit mayroong katanungan, mga kapatid, kung si Jesus Christ daw ba ay mayroong ama. Mga kapatid, ang katanungang ito ay himay-himayin natin ang kasagutan. Si Jesus Christ daw ba ay mayroong ama? Mga kapatid, dapat maunawaan muna natin na may dalawang kalagayan ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay tunay na Diyos at siya rin po ay tunay na tao. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya tao lang,
mga kapatid, bagamat siya ay nagkatawang tao. So sa kalagayan ni Jesus Christ bilang tao or bilang anak, mayroon siyang kinikilalang ama. Subalit sa kalagayan niya bilang Diyos, wala po siyang kinikilalang ama, sapagkat ang sabi po ng Panginoon sa Juan 10:30, mga kapatid, ako at ang ama ay iisa. Nakaka-confuse nga naman, nakakalito nga naman, na tuwing magbabasa ka ng Biblia, mababasa mo na ang Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao dito sa lupa, every time na siya po ay nananalangin, tumatawag siya sa Ama. Kaya kahit ang mga alagad din naman ay nalito sa kanilang panahon. Kaya nga po si Felipe ay nag-request sa Panginoong Hesukristo na ipakita sa kanya ang Ama. Dahil naririnig nila na si Jesus Christ ay kinakausap niya ang Ama sa panahon ng kanyang pananalangin. Tandaan po natin, mga kapatid, na nung si Jesus Christ ay nananalangin sa kanyang earthly ministry, nung siya ay nagkatawang tao, lahat ng ginagawa niyang bagay ay example, halimbawa na dapat tularan ng kanyang mga alagad at ng lahat ng mga tao. Siya ay nagpatawad ng mga kasalanan bilang example na tayo ay dapat matutong magpatawad din. Siya ay nagpakumbaba nung siya ay nagkatawang tao bilang example na tayong mga tao ay dapat marunong ding magpakumbaba. Siya po ay nanalangin sa kanyang pagkakatawang tao bilang example na tayong lahat ay dapat nananalangin. Gayunpaman, yung panalangin na ginawa ni Jesus Christ nung siya ay nagkatawang tao, bukod sa yon ay example na nilalatag niya sa mga alagad, siya po ay nanalangin hindi bilang Diyos, kundi nanalangin siya bilang tao, bilang anak. Kaya ang sabi po ng Hebrews chapter 5 verse 7, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. So yun, mga kapatid, kailan daw nanalangin si Jesus Christ sa Ama? Sa mga araw ng kanyang laman. Ano po ang ibig sabihin yan? Sa mga panahon na siya ay nasa kalagayang tao, doon siya nanalangin. Kaya, yung tanong na si Jesus Christ daw po ba ay may kinikilalang Ama? Sa kalagayan niya bilang tao, opo, mayroon siyang kinikilalang Ama. Sapagkat yung kalagayan niya bilang tao, yung po yung anak, mga kapatid. Yung po yung sinugo. Kagaya ng binabanggit po sa John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. John 3:16. Na yung bugtong na anak, ang tinutukoy doon ay ang humanity only of our Lord Jesus Christ. Yun po yung Son of God. Yun po yung sinugo. Yun po yung anak. Alin? Yung tao na Jesus. Yung pagiging tao ni Jesus Christ, yun po yung nananalangin, yun po yung napapagod, yun po yung natutulog, yun po yung ipinanganak, yun po yung nagutom, yun po yung namatay, yung kalagayang tao ng Panginoong
Hesukristo. Kaya dapat ma-recognize natin yung dual nature of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Kailangan maintindihan natin yon. Kasi pag pinaghalo-halo mo yung kalagayan niya bilang Diyos at kalagayan bilang tao, at hindi mo yan ma-differentiate, magkakaroon ka ng kalituhan at aakalain mo na maliban kay Jesus ay may iba pang Diyos. Kaya maraming mga nag-aakalang ganyan na nananalangin sila kay Jesus, may separate pa sila na panalangin sa God the Father, may separate din silang panalangin para sa Holy Spirit. Mga kapatid, wala pong tatlong persona sa pagka-Diyos kung Biblia ang pag-uusapan. Mayroon lamang pong iisang tunay na Diyos na ipinakilala ng Biblia, Deuteronomy chapter 6 verse 4, "Hear, O Israel, the Lord our God is one. One Lord, one faith, one baptism." Sa New Testament, sinabi po yan ni Apostol Pablo. At iisang Diyos at Ama ng lahat at nasa lahat. So maliwanag po mga kapatid, kailangan maintindihan muna natin yung dual nature, dalawang kalagayan ng Panginoong Hesukristo para hindi tayo malito. Kaya kapag may nabasa ka sa Bible na si Jesus ay tumatawag sa Ama, may intindihan mo agad na ginagawa niya yon as human, bilang tao. Ang gumagana doon ay ang kanyang kalagayan bilang tao. Pag nakita mo sa Bible na siya ay tumatawag sa Ama, kagaya po nung siya ay nabayubay sa krus, nanalangin siya sa Ama. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ipinanalangin pa ni Jesus Christ yung mga nagpako sa kanya sa krus, na ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So nanalangin siya noon nung nasa krus ang Panginoon. Ang ipinako sa krus, hindi po yung pagiging Diyos ni Kristo. Ang ipinako sa krus ay ang pagiging tao lamang ng Panginoong Hesukristo. Kasi ang original na nature ng Diyos, John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. How can you crucify the Spirit? Kung ang Diyos ay Espiritu, hindi mo siya maipapako sa krus, hindi mo siya maitatanikala, hindi mo siya mailalagay sa isang box, mga kapatid. Because God, the original nature of God, He is Spirit. Pero si Jesus Christ, na dating Espiritu, na tinawag na Ama, nagkatawang tao. At ang sabi ng Pilipos, mga kapatid, kung titingnan natin ang aklat ng Pilipos 2, ayan. Ano ang ginawa ng Jesus Christ na Diyos? Hinubad niya po ang kanyang pagka-Diyos. Tingnan natin, Philippians chapter 2 verse 5. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Alin daw po ang hinubad ng Panginoon para siya ay magkatawang tao? Hinubad niya ang kanyang kalagayan bilang Diyos. Nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Kaya mayroon siyang dalawang kalagayan. Siya ay totoong Diyos na nakitulad sa mga tao. So hindi siya tao lang talaga from the very beginning. Bago siya magkatawang tao, bago siya makitulad sa tao, mayroon siyang unang original na kalagayan. Ano yon? He is Spirit. Siya po ay Diyos. At bilang Diyos, siya ay Espiritu. Ay kaya lang, ang batas po mga kapatid, kailangan ang ipambayad sa kasalanan ng tao ay banal na dugo. Ang Diyos na Espiritu, wala naman pong dugo.
kailangan mag-provide ng banal na dugo para pantubos sa kasalanan ng sangkatauhan. At ang pwede lang mag-provide ng holy blood ay ang Holy One. So, ano ang ginawa ng Holy One? Nakitulad siya sa tao, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nakitulad sa tao, Pilipos 2:6, nag-anyong alipin, nakitulad sa tao at palibas ay nasumpungan sa anyong tao, verse 8, ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. So kaya ang namatay po sa krus nung ipinako si Jesus Christ, ang namatay lamang sa krus ay ang kalagayan niya bilang tao. Hindi po ang kalagayan niya bilang Diyos. Kasi ang Diyos hindi po namamatay. Ang Diyos ay hindi po ipinapanganak. Ang ipinanganak kay Jesus ay ang kanyang humanity lamang, yung kanyang pagiging tao lamang. Yun po mga kapatid ang dapat nating maunawaan. Kaya every time na siya po ay tumatawag sa Ama, nung siya ay nasa lupa, nagmi-ministry, ang gumagana doon, umiiral sa kanya ay ang pagiging anak o pagiging tao. At sa kalagayan ni Jesus Christ bilang tao, natural, mayroon siyang kinikilalang Ama. Subalit ang tanong, yung Ama ba na tinatawag ni Jesus Christ ay iba na Diyos kaysa sa kanyang pagka-Diyos? Alamin natin mga kapatid. Ano po ang sabi ng aklat ng Juan 14? Dito po sa 7, kung ako'y nangakikilala ninyo, ay mangakikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mangakikilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinabi sa iyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Ayun. Nasaan daw ang Ama? Hinanap ni Felipe ang Ama dahil siguro nalilito rin si Felipe every time na naririnig niya si Jesus Christ na tumatawag sa Ama sa panalangin. Kaya hindi na nakatiis si Felipe, sinabihan niya ang Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Ibig sabihin, tapos na, wala na tayong pag-uusapan, basta ipakita mo sa amin ang Ama. Sukat na ito sa amin. Ano ang sagot ni Jesus Christ? Felipe, matagal mo na akong kasama, hindi mo pa ako nakikilala. Ano po ang nauunawaan nyo sa sagot ni Jesus? May iba pa ba na dapat niyang ipakita kay Felipe? O siya na ang hinahanap ni Felipe? Paano nyo po unawain ang talatang yan? John chapter 14, verse 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, Malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? So sa puntong ito, naliwanagan si Felipe na wala na pala siyang dapat hanaping iba,
maliban kay Jesus Christ. Sapagkat ang itinuro ni Jesus nung hinanap sa kanya ni Felipe ang Ama, ang itinuro ni Jesus Christ ay ang kanyang sarili. Hindi siya tumawag ng ibang persona para sabihin kay Felipe na ito ang Ama para matapos ka na sa iyong pag-uusisa. Ang itinuro ni Jesus kay Felipe, nung hinanap ni Felipe ang Ama, ay ang kanya ring sarili. Ang sabi niya, matagal mo na akong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Pansinin natin yung verse 7 na unang sinabi ni Jesus Christ. Sabi sa verse 7, kung ako'y nangakikilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang aking Ama at buhat ngayon. Siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. So, ibig sabihin, ang totoong nakakakilala kay Jesus Christ ay nakikilala rin kung sino ang Ama. Kasi sa panahong yon, si Felipe, kasakasama na siya ni Jesus Christ. Alagad na po siya ng Panginoon. Pero sa puntong ito, hindi pa pala kilala ni Felipe ng lubos ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, pero dito po natuldukan yung mga agam-agam ni Felipe. Niliwanag sa kanya ng Panginoon na kung kilala mo ako, Felipe, ay kilala mo kung sino ang aking Ama. At buhat ngayon, siya'y iyong makikilala at siya'y iyong nakita. So, paano nyo inuunawa ang talatang yan, mga kapatid? May iba pa bang persona maliban kay Jesus Christ? Kung pag-uusapan ang pagka-Diyos? O si Jesus at ang Ama ay iisa? Mga kapatid, ang tamang pangunawa po dyan ay yung sinabi ni Jesus Christ sa Juan 10:30, mga kapatid, na ikinagalit ng mga Hudyo. Ang sabi po, mga kapatid, sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa, sabi ni Jesus. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Grabe yung akusasyon ng mga Hudyo kay Jesus Christ. Mga kapatid, nung sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa, ang dating sa mga Hudyo, si Jesus Christ ay nagpapanggap na Diyos. Mga kababayan, kayo ba ay sumasang-ayon din sa akusasyon ng mga Hudyo na si Jesus Christ ay nagpapanggap lamang na Diyos o nagkukunwari lamang na Diyos ayon sa mga Hudyo? Kaya nga siya babatuhin sapagkat ang akala nila nung sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa ay nagkukunwari siyang Diyos. Ngunit mga kapatid, hindi po totoo yung inaakusa ng mga Hudyo kay Jesus na siya ay nagkukunwaring Diyos sapagkat siya ay tunay na Diyos at siya ang nag-iisang Diyos, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. So maliwanag, sabi po ni Jesus Christ kay Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ang nakakakilala sa akin ay kilala rin kung sino ang aking Ama. Kaya yung mga nagsasabing sila'y born again Christian, nakilala nila si Jesus Christ, ang tanong, sino ang Ama? Kung totoong kilala mo si Jesus,
ay kilala mo rin ang pangalan ng Ama. Dahil pag sinasabi ng isang tao na kilala niya si Jesus, ngunit hindi niya mapangalanan kung sino ang Ama, abay hindi niya totoong kilala si Jesus. Sapagkat ang sabi ng Juan 14:7, kung ako'y inyong nangakikilala, ay mangakikilala ninyo ang aking Ama, at buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala at siya'y inyong nakita. Kaya ang totoong nakakakilala kay Jesus ay kilala rin kung sino ang Ama. Ngayon, pag tinanong niyo po ang inyong lingkod, Pastor, sino ang Ama? Ano ang pangalan ng Ama? Kung ano ang sinabi ni Jesus kay Felipe, yun ang sagot ko sa inyo. Ang nakakita kay Jesus ay nakita na kung sino ang Ama. Sapagkat si Jesus at ang Ama ay iisa. So, maliwanag mga kapatid na tuwing si Jesus Christ ay tumatawag sa Ama, ang umiiral sa Kanya ay ang Kanyang pagiging tao, sapagkat meron siyang dalawang kalagayan. Siya ay totoong Diyos, siya ay totoong tao. Now, paano umiral sa Panginoong Hesus ang magkaibang kalagayan, pagiging Diyos at pagiging tao? Now, unahin natin yung pagiging tao. Bilang tao, si Jesus Christ ay ipinanganak. Wala pong Diyos na ipinapanganak. Sapagkat ang Diyos ay mula sa walang pasimula. Eternal po ang Diyos. Pero si Jesus Christ ipinanganak. Ipinanganak siya hindi bilang Diyos, kundi bilang tao. So, siya po ay tinuli, circumcised. Pagkatapos niyang ipanganak, siya po ay sumunod sa tradisyon ng mga Hudyo na ang lahat ng mga lalaki ay sinicircumcise, mga kapatid. Sunod, bilang tao, siya po ay lumaki sa pangangatawan. Mula sa pagiging sanggol, si Jesus Christ ay lumaki ang pangangatawan. Kagaya ng process ng development ng ating body bilang tao, nadaanan niya ng Panginoon. Mga kapatid, bilang tao, siya po ay nauhaw. Kaya humingi siya ng tubig doon sa Samaritan woman, doon sa Samaria, mga kapatid, sa well of Jacob. Humingi siya ng tubig doon para makiinom. So nauhaw si Jesus hindi bilang Diyos, kundi bilang tao. Siya po ay natulog nung ang mga alagad ay kasama niya sa bangka, sa gitna ng karagatan na muntik na silang malulunod, mga kapatid. Si Jesus Christ ay natutulog doon sa likurang bahagi ng daong o ng bangka. So, natutulog po ba ang Diyos? Hindi. Pero si Jesus bilang tao, siya po ay natulog. Dapat ma-differentiate natin kung alin sa dalawang kalagayan ni Jesus yung umiiral sa bawat sitwasyon. Bilang tao, siya po ay nagutom. Kaya kumain siya. Kaya mayroon ngang Last Supper, mga kapatid, kasama ang mga alagad bago siya ipagkanulo. Bilang tao, siya ay nagutom. Bilang tao, siya ay napagod. Bilang tao, siya po ay namatay. Ayun. Ang tanong, namamatay ba ang Diyos? Hindi. Pero bakit namatay si Jesus kung siya'y Diyos? Ang namatay kay Jesus ay ang kanyang humanity only. Yung kanyang kalagayan bilang tao lamang. Yun po ang namatay. Yung inilibing, yun po yung kalagayan bilang tao. Hindi mo pwedeng ilibing ang Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi namamatay. Now, sa pagiging Diyos naman ni Kristo, siya ay nagpatawad ng kasalanan ng mga tao na ang pwede lang mag-declare ng ganyang kapatawaran ay ang Diyos. Kaya nga, nagagalit kay Jesus Christ ang mga Hudyo kasi alam na alam ng mga Hudyo na ang may otoridad lamang na mag-declare ng kapatawaran ng tao ay Diyos lang.
Ito ngayon, naririnig nila si Jesus Christ na nagpapatawad ng kasalanan ng mga tao sa Diyos. Kasalanan ng tao sa Diyos, dinideclare ni Jesus Christ ang kapatawaran. Mga kapatid, alam ng mga Hudyo na Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. At ito, ginagawa ni Jesus na inaakala nila na tao lang. Kaya nagagalit ang mga Hudyo kay Jesus Christ. Pero hindi nila naunawaan na yung Diyos na Ama ay nananahan sa katauhan, sa kalagayang bilang tao ng Panginoong Hesukristo. Maganda ay tingnan natin ang Colossians chapter 2, verse 9, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos ayon sa kahayagan ayon sa laman. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Sa katawang tao ni Kristo, doon nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos. Yung Ama na tinutukoy ay nananahan kay Jesus Christ. Kaya nga sabi niya kay Felipe, ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Hindi ka baga nananampalataya na ang Ama ay tumatahan sa akin, nananahan sa katawang tao ni Kristo, naroon sa loob ang Ama na Espiritu. Mga kapatid, kaya sabi ni Jesus Christ, ako at ang Ama ay iisa. Kaya hindi po kami naniniwala na bukod kay Hesukristo ay may iba pang hiwalay na persona sa pagkadiyos. Oo, may kinikilala siyang Ama sa kanyang kalagayan bilang tao. Natural po yun. Lahat ng anak ay may ama. Kapag umiiral kay Kristo ang pagiging anak, pagiging tao, abay natural na mayroon siyang kinikilalang ama. Dahil lahat ng anak ay may ama, mga kapatid. Lahat ng anak ay mayroong kinikilalang ama. Kaya kapag umiiral kay Kristo ang pagiging anak or son of God or human nature, mga kapatid, ay hindi katakataka, may tinatawag siyang ama. Doon din nalito ang mga alagad, pero clarify po yan ng Panginoon sa John chapter 14, na ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ang nakakakilala sa akin, sabi ni Kristo, ay nakakakilala rin sa Ama. Kaya kapag totoo nating kilala si Jesus, ay kilala rin natin kung ano ang pangalan ng Ama. Kami po ay nananampalataya, naniniwala sa kasulatan ng Biblia na si Jesus at ang Ama ay iisa. Maraming salamat mga kababayan, mga kapatid, sa inyong pakikinig. I-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan na naniniwala sa Trinity. Mahalaga pong maintindihan nila yung dual nature of Jesus Christ. Wala pong Trinity sa Bible. Walang tatlong persona na itinuro sa Biblia. Mayroon lamang iisang tunay na Diyos. At ang iisang tunay na Diyos na yan, na tinawag na Ama, Espiritu ang kalagayan, ay nagkatawang tao. Tinawag na Jesus Christ. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Hinubad niya ang pagka-Diyos niya. Colossians 2, verse 6 to 8. Mga kapatid, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Yung kanyang pagiging Ama, hindi yun ang umiiral nung siya ay pumunta sa lupa. Kasi ang mission niya nung pumunta siya sa lupa ay maging anak na tagapagligtas ng sangkatauhan. So maliwanag yan mga kapatid. At dahil ang oras natin ay tapos na, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid. At ang Diyos ay ating muling luwalhatiin sa liwanag ng kanyang salita na ating natunghayan sa umagang ito. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa biyaya mo, katotohanan at kaunawaan na ngayong umaga ay ibinahagi mo sa aming mga kababayan. Yung mga nagpadala ng katanungang ito, nawa ay nagkaroon ng kaliwanagan sa kanilang isipan at puso, na ikaw ay may dalawang kalagayan, ikaw ay totoong Diyos na nagkatawang tao. Totoong Diyos at totoong tao.
na dapat naming maunawaan upang ang mga kalituhan ay ma-eliminate sa aming pong mga isipan. Panginoon, mangusap ka at magpahayag ka sa isipan at puso ng aming mga taga-subaybay. At mula sa pangaral na ito, lahat ng makakapanood sa Facebook Live ay maakay sa katotohanan na ikaw lamang ang nag-iisang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Ikaw lamang, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Sa iyo ang kaluwalhatian, papuri at pagsamba. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, na aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga katanungan, prayer request at mensahe, pwede po kayo mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. At ang ating pong mga pagsamba sa Panginoon, ipinag-aanyaya po namin sa inyo. Araw ng Sabado, dyan po sa UPC Magsaysay Bulan. Araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga, ang ating pagsamba. At dito po sa UPC Ikirino Bulan, araw din po ng Sabado, alas 8 ng umaga. At dyan po sa UPC Santa Remedios Bulan, ang ating pagsamba dyan ay Linggo, alas 7 ng umaga. Sa lahat ng mga newly baptized, kagabi, good morning po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon, Sister Ayla Quintanar, Brother Angel Luguyal, and Sister Aria San Juan. Thank you po sa inyong pagpapasyang maglingkod sa Panginoon. Magpatuloy po kayo na maglingkod ng may katapatan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. At mamaya, mayroon akong Bible study dyan po sa Hirayas Restaurant, alas 9:30 ng umaga. So, tuloy-tuloy po ang ating mga paghayo, evangelism, visitation, and soul winning program ng UPC Bulan. Together with our Bible study teachers and cell group leaders, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon sa ating pagtupad sa tungkuling ipamalita ang ebanghelyo ng ating Panginoon para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Maraming salamat mga kababayan. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosario ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakikilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay kang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang